Pinasupina ng House Committee on Public Order and Safety at House Committee on Games and Amusement ang kompletong kopya ng mga CCTV footage sa Resorts World Manila. Ang hinihingi nila ay mga kuha mula noong May 31 hanggang June 3. Susundin naman daw ito ng pamunuan ng Resorts World. Sa pagdinig kanina ay pinakita ng pamunuan ng Resorts World sa unang pagkakataon ang ilang video na kuha nung gabing nangyari ang insidente. Paglabas ng lalaking kinilalang si Jesse Carlos mula sa elevator sa second floor, naglakad ito papunta sa mall. Bago pa ito makapasok ay inilabas na ni Carlos ang baril. Pagpasok ng mall, hindi siya dumaan sa metal detector. Nilapitan ng gwardya at nagpaputok ng baril. Agad daw nag-report ang gwardya sa ibang security personnel. Pagpasok ni Carlos sa casino, nagpaputok ulit siya ng baril at nagsunog ng 2 mesa sa gaming station. Sa unang mesang sinilaban niya, naglagay raw siya ng gun magazine, kaya nagkaroon ng pagsabog. Umakyat si Carlos sa second floor ng casino at nagsunog ulit ng mesa. Pagdating sa bar 180, unloads 8 to 9 shots at LED screens inside the bar area. He now continues to torch chairs. nagsunog din siya ng slot machines at mga upuan doon. He forcibly entered the second floor back of house space. That post there in brown is where a guard is supposed to be stationed. Pilit pinasok ni Carlos ang casino cage. Nang mabigo, pumasok siya sa casino chip bank kung saan kinuha niya ang aabot sa 113 million pesos na halaga ng chips. He destroys one CCTV camera, takes a second shot at the CCTV camera before moving past again what should be a manned security post. He tries several doors, anything which is open. Naghahanap daw noon si Carlos ng pwedeng labasan. Kasunod dito, nagpang-abot si Carlos at ang security team ng Resorts World. May 2 tama raw ng bala ng baril si Carlos. He has actually dropped a bag. That bag was the bag containing gaming chips which he had stolen. Umakyat si Carlos papunta sa 3rd floor ng casino at naglakad papunta sa 5th floor ng hotel na nakakonekta sa mall. 1:46 a.m. nang magpunta si Carlos sa isa sa mga kwarto at nagsunog sa hallway. Dumating ang SWAT team doon bandang 3:14 a.m. 4 na beses daw nagpabalik-balik ang SWAT team sa kwarto. On 4 occasions, the SWAT team returned to room 510. Three attempts to search the room did not find the assailant. Surveillance kept informing that the assailant had not left the room. On the 4th occasion when the room was inspected, that was when the body was discovered. Sabi ng pamunuan ng Resorts World, inilikas daw nila ang lahat ng taong nasa Resorts World at mga hotel. Kinuwestiyon sa pagdinig ng Kamara kanina ang kakayahan sa seguridad ng Resorts World Manila. Ayon sa Security Chief ng Resorts World na si Armin Gomez, nasa 250 ang security personnel nang mangyari ang pag-atake. Rumisponde naman daw agad ang Resorts World Security nang matukoy nila kung nasaan si Carlos. Kinwestiyon din sa pagdinig kung bakit nakatsinelas lang ang isa sa mga security personnel. Sabi ni Gomez, pauwi na raw ito noon at bumalik lang para tumulong. Binusisi rin ang pag-lockdown sa Resorts World kasunod ng pamamaril at sunog. Hindi raw agad nakapasok ang mga bumbero para apulahin ang apoy, kaya marami ang namatay sa suffocation. Iginiit naman ni Gomez na ang pulisya ang nag-utos ng lockdown at hindi raw sakop ng lockdown ang mga bumbero. Sabi naman ng Southern Police District, hindi agad nakapasok sa gusali ang kanilang mga tauhan dahil wala silang gas mask. Hindi rin daw nila agad nalaman kung ilan nga ba ang salarin dahil sa kapal ng usok. Naniniwala ang PAGCOR na may kakulangan ng seguridad na ipinatutupad ng Resorts World. Kulang daw ang nakabantay sa entrance. Sabi ng Lanting Security Specialist Agency, iisa lang ang Lady Guard sa naturang entrance dahil ito ang nakasaad sa kanilang kontrata. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Kamara ang mga empleyado, saksi at kaanak ng biktima sa pag-atake.